Mga bossing, tingnan nyo naman yan mga bossing, yung load natin mga bossing, umabot na naman siya ng almost 80% mga boss. Ay, ano na naman kayang pinagagawa nila dyan sa baba ngayon? Ay, nagluto pala yung mama ko. Tsaka naka-on din yung deep well, natin, water pump na 1.5 horsepower. Nagluluto yung mama ko sa stove natin na induction ceramic stove, yung lahom na nasa 1,100 watts, kaya ito. Tsaka meron din tayo mga pinapaandar na iba pang mga loads. Madami, TV lahat, refrigerator, mga ceiling fan, mga ilaw. Kaya yan mga bossing, malakas talaga si One Solar mga bossing. Aywan ko lang ha, hindi ko masasabi yung sa iba kung gaano kaganda yung iba, kasi ito lang naman ang natry ko. Pero pag sa usaping toroidal inverter na 3 kilowatt na solid talaga ang performance, masasabi ko talaga na si One Solar. Yan mga bossing. Tsaka yan, medyo bumaba kasi siguro napuno na yung tangke sa tubig, kaya sa stove na lang yan. Tsaka ito yung harvest natin sa Elejoy 60 amps natin. Ang nakasalpak pala na panel dito ngayon is tatlong Busca 160 watts, so 480 watts to, pero 10.3 amps pa lang yung pumapasok. Tatlo to mga bossing na MPPT SCC ang gamit natin na sabay-sabay na gumagana. Actually apat meron tayo, pero yung isa nakatenga lang muna kasi wala pang kulang pa yung panel natin. Actually ang panel natin is total 1,900 watts. Ito Busca, tatlong piraso 160 watts, 480 watts. Itong isa natin SRE na sobrang lakas din mag harvest, dalawang tray na 550 watts, naka-series naman to. Ito naka-series din, naka-series lahat. Ayokong gumamit ng parallel mga bossing kasi based on experience, mga 4 years ago nagparallel ako dati. Like itong tray ng dalawa, pinarallel ko, sobrang init yung wire. Nag-iinit siya kasi pag parallel, malaki yung current na dumadaan sa wire, kaya kailangan mo ng malaking wire para hindi uminit. Pero pag naka-series, malaki yung voltage, medyo mahina yung current. Pag malaki ang voltage, hindi naman siya nakakainit ng wire. Ang current kasi, yun yung parang movement current, yung pag-move ng electricity sa wire. Pag malakas, mabilis, kailangan mo ng malaking wire para hindi siya uminit. So I really recommend na naka-series. Kung kaya ng PPT SCC mo i-handle yung series na VOC, kasi titignan mo yung VOC nun VMP, VOC, kung kaya i-series mo na, wag kang mag-parallel kasi sa parallel kailangan mo ng malaking wire para hindi siya uminit. Yung mga wires na ginagamit ko, yung PB cable na ginagamit ko, 2.5mm square lang. So kaya ng 2.5mm square yata hanggang 20 or 40 amps. So based on my experience, pag naka-parallel umiinit siya, pag naka-series malamig pa sa yelo, pero malakas pa rin pag naka-series. So yan mga boss, yung dalawang 550 watts tray na naka-series, tatlong Busca 160 watts naka-series dito sa ating Elejoy 60 amps, at itong isa naman na Elejoy 600 watts natin na sobrang ganda din, galing din, nasa 7.15 amps ngayon ang pasok ng current. Dalawang panel pala ang nakasalpak dito ngayon, naka-series din. Isang Hantec 160 watts at isang Busca 240 watts. Magkaiba sila ng wattage. So based on my research, pag magkaibang solar panel, pinag-series mo, ang mangyayari niyan, kung ano yung mas maliit na panel, yun yung magiging papapilan ng nung mas malaking panel. So parang ang lalabas nito, dalawang 160 watts na naka-series. Kasi 160 watts si Hantec at 240 watts si Busca. Pinag-series natin. So parang nag-downgrade si Busca 240, naging 160 siya. Ganon ang magiging basa ng solar charge controller. Parang dalawang 160 watts, so 320 watts. Lalabas 320 watts. So ito 480 watts plus 320 watts, that's 800 watts.
plus 1,100 watts, dalawang tray na 550 watts. So 1,900 watts yung total ng solar panels natin sa bubong na gumagana ngayon, na pinapagana nitong tatlong MPPT SEC sabay-sabay. Tatlong MPPT SEC sabay-sabay nagcha-charge sa ating battery. Ating battery na sobrang kunat, sobrang ganda din, sobrang tagal malubat mga boss. Yan, 16 piraso yan na EVE na 105 AH ang isa. So ginawa nating 8S2P since 24 volts yung system natin, 8S2P, so naging 210 AH na siya. So ang total capacity ng battery na to, kung kukompute natin, 25.6 times 210 AH, that's 5,376 watt hour. 5,376 watt hour mga bossing. So yan ang battery natin. So tatlong SEC, 1,900 watts na solar panels, 3 kilowatt toroidal inverter, 24 volt system. So yan ngayon ang ating system na gumagana. Sobrang solid, sobrang lakas, kayang mag-handle ng up to 3,000 watts. Tapos itong one solar pa na to, may feature siya na yung peak power, kagaya ng yung water pump natin, pag like ubos na yung tangke, wala nang laman, pag mag-on na siya para magkarga na naman ng tubig, may initial surge ng current ng mas malakas, mga nasa yata aabot siya ng mga 4,000 watts, parang ganon. Pero saglit lang yun, mga 1-2 seconds. Pag surge ng ganon, kaya i-handle nito ang surge electricity ng isang load or isang appliance hanggang 9,000 watts. So saglitan lang yun ha. Pag surge, saglit, tapos mga 1 second, babalik siya sa original na wattage na 1.5 horsepower or mga kulang-kulang nasa 1,100 or 1,200 watts. Ganon. Sa based on my experience sa ating water pump. So ang alam ko, may mga surge power na initial surge power yung water pump, yung mga freezer, yung mga washing machine, ano pa ba, yung refrigerator, yung aircon, mga ganyan. So may mga surge power yan na kailangan. So kailangan mo talang gumamit ng mga ganitong klaseng inverter niyan, toroidal inverter na may peak power surge capability. Kasi pag regular na lang, yung mga regular na inverter, masisira yun kasi hindi niya kaya yung mga initial electricity power needs ng ng mga devices na yun, na kailangan nila ng initial na mas malakas, sa pasaglitan lang bababa agad, ganun. So ito kayang-kaya yan, kaya nire-recommend ko talaga itong One Solar. Based on my personal experience lang naman, maganda talaga siya mga boss. So yan mga boss, update lang tayo. Time check pala, 10:03 AM in the morning. So yan ang harvest natin mga boss. Ito medyo naka-face talaga to sa araw ngayon. Dapat 40 amps yan, pero siguro dahil hindi naman clear sky, although mainit, hindi siya clear sky, kaya 30 amps lang. Maximum niyan is 40 amps. So parang lalabas 75% lang yung constant na harvest niya. Ito naman 480 watts. So sa 10 ilagay natin sa 10 amps na yan na pinapasok 200 since ang natin charging voltage na ginagamit natin sa tatlong to is 29.2, kasi LiPo 4 yung battery natin. 29.2, nakakita nyo dyan, 29.2 times 10, ilagay natin 11 times, kung times 10, 292 watts plus 29.2, mga nasa kulang-kulang 320 watts yung pasok nito ngayon sa 480 watts, diba? Parang ganun. Kasi ito, hindi to nakaharap ngayon sa araw, nakaharap kasi ito sa pag haharap to sa araw, itong mga panels na to na tatlo, pag mga alas 12, alauna, ganyan nakaharap na to. Pero pag ngayon kaya medyo mahina siya kasi hindi pa siya nakaharap sa araw, pati itong dalawang to kasi magka line up lang to, itong Huntric at
tsaka 240 watts natin. So yan mga bossing, pinakita ko lang sa inyo. God bless everyone, ingat kayo palagi. Salamat sa pag-like and share, tsaka paki-follow na rin yung ano natin mga boss, yung YT natin at tsaka FB page at tsaka yung TikTok natin, kung saan pwede kayo makapag-check out ng mga items na to na naka-sale or discounted. So ingat mga boss, God bless everyone, peace.